mga trainer ng mga dolphin at balyena dito sa Pilipinas sa balitang napatay ng balyena ang isang trainer sa Florida. Matinding pagsasanay at pag-iingat daw ang kanilang puhunan. Nakatutok si Chino Gaston. Mapaglaro, matalino at maliksik. Ilan ito sa mga katangian ng mga miyembro ng cetacean o whale family gaya ng mga dolphin at killer whale. Sikat ang mga hayop na ito sa mga ocean theme park sa buong mundo. Pero matinding pagsasanay at dedikasyon ang kinakailangan bago ligtas na makasama ang mga hayop na ito sa tubig. Nitong Pebrero, isang trainer sa Ocean World sa Florida ang nalunod matapos kagatin at kaladkarin sa ilalim ng tubig ng killer whale na si Tilikum. Ayon sa mga cetacean trainers sa Ocean Adventure sa Subic, hindi raw ito karaniwang gawain ng mga whale at dolphin. Isa sa mga teorya sa pag-atake sa Florida ay maaring naglalaro lamang ang killer whale nang mapatay ang trainer. Pero gaya ng tao, may kanya-kanyang personalidad din ang mga dolphin at whale. May animal na medyo mainitin yung ulo, hindi naman mainitin yung ulo, parang ilag sa tao. May mga animal na ilag sa tao. So, syempre, parang kaibigan yan eh. Kukunin mo muna yung loob nila, may tiwala. Hindi raw karaniwang umaatake ng tao ang mga ito. False killer whale ang pinakamalaking alagang hayop dito sa Ocean Adventure. Mas maliit man ang false killer whale kesa sa tunay na killer whale, mistulang laruan pa rin ang tao sa lakas at laki nito. We assure our staff and our guests that our animals do not act aggressively. We've never been involved in any aggressive act from our animals, and we monitor our animals so that they don't show any aggression to people. Mabait man daw tingnan ng mga dolphin at false killer whales dito sa Subic, kailangan daw tandaan na kakaibang pag-iingat at pag-unawa ang kinakailangan para maalagaan at matrain ang mga ito ng husto. Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, sarado na po at hindi na babaguhin ng Korte Suprema ang kanilang desisyon na nagsasabing dapat magbitiw sa pwesto ang mga tinatawag na mga appointed o mga tinalagang opisyal ng gobyerno na kumakandidato sa eleksyon. Tuluyan ang ibinasura ng katasasang hukuman ang apila ng abogado sa mga batas eleksyon na si Atty. Romulo Macalintal. Sa mga miyembro ng gabinete na una nang nagbitiw, sina Budget Secretary Rolando Andaya, Justice Secretary Agnes de Banadera at Agriculture Secretary Arthur Yap. Naghain na rin ng kanyang sulat ng pagbibitiw si Chief Presidential Legal Counsel Raul Gonzales. Chika Minute! Naiinis si Jenelyn Mercado sa balibalitang tumatambay raw siya sa labas ng bahay ni Gerald Anderson. Ang mga pahayag ni Jen sa chika ni Nelson Canlas. Hindi na itinago ni Jenelyn Mercado ang pagkainis dahil sa nakarating sa kanya ang balita na nai-report daw sa isang show na nakikita raw siyang nakatambay sa labas ng bahay ni Gerald Anderson. Tambay? Bakit? Unang-unang, bakit ako tatambay? Anong meron? Oo, di ba kung pag-aalaga na lang ako ng baby ko kaysa sa tumambay ako, di ba? Kung may trabaho ako, busy po ako. Wala akong panahon tumambay. Dagdag ni Jen, iisa ang village nila ni Gerald at nahihilig daw siyang magbike. Baka raw may nakakitang tumitigil siya sa harap ng bahay ng aktor at binigyan ito ng mali siya. Well, kilala ko siya, kilala niya rin ako. Ganun lang. Ganun lang, pero hindi nakakahiya. Sorry. Pakiusap ni Jen, wag muna raw sanang gumawa ng kwento kung hindi naman daw kumpirmado ang mga detalye. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happening. May mga nag-stand out sa mga kandidata ng 2010 Binibining Pilipinas sa isinagawang pre-pageant. Pasok nga ba ang bet nyo sa crowd favorites? Makichika tayo kay Aubrey Carampel. Walang itulak kabigi ng mga hurado at mga manonood sa pre-pageant night ng 2010 Binibining Pilipinas. Sa National Costume Competition, nagpabunggangan ang mga kalahok. Pagdating ng swimsuit portion, hubog ng katawan at pagdadala ng swimwear ang pinag-usapan. Kabilang sa mga nakatawag ng pansin, sina Maria Venus Raj na may vital statistics na 35-22-35. Krista Arieta Kleiner na 36-26-36 ang sukat. Rachel Ann Bustamante, 35-25-35. At Selena Antonio na may measurement na 34-24-34. Elegante naman ang dating ng mga kandidata pagdating sa evening gown portion. Mula sa pag-upo,
paglakad at pag-pose. Sa ipinamalas na husay ng mga kandidata sa pagdadala ng kanilang sarili sa iba't ibang kasuotan, marami ang nagsasabing mahirap matukoy kung sino sa kanila ang nakalalamang. Sa pre-pageant night, tumanggap ng award ang ilan sa kanila. Sobrang surprise po talaga ako. Sobrang saya. Sobra. Ang saya kasi na-appreciate nila pala yung congeniality, pagiging congenial ko. At ako din naman, na-enjoy ko lahat ng experience. I'm so flattered and I'm so excited that I won. I mean, the other girls who competed were also very, very, very talented. Sa Sabado, magkakaalaman na. Alas 8 ng gabi, gaganapin sa Araneta Coliseum ang magarbong Grand Coronation Night at mapapanood dito lang sa GMA. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. That's it for Chika Minute. I'll see you again tomorrow. Ako po si Pia Guanyo. Now, Mike? Sino na nga ba ang binoto ko? Naman talaga nito. At yan po, ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.